medyo mainit po ano. So sabi nga nila, yung pagsikat ng araw sa umaga hanggang alas 10 ay kahit gaano siya kainit ay still maganda pa rin yung sikat ng araw na yun kasi nakakapagbigay siya ng vitamin D according to Doc. And nakakatuwa po na ngayong araw na ito na bagamat nakakapagod yung biyahe is when called Doc when Doc called me, sabi niya, Father, can you say a mass doon sa cemetery kasi sa December 20 will be my mother's death anniversary. Sinabi ko sa kanya, sige Doc, no problem. And my main reason is that unang-una, napakahalaga ng prayer na inaali natin sa isang taong namatay. Kahit gaano pa karami yung nilalagay natin na kandila, gaano rin siya yung kamahal, kaganda, kahit gaano pang maintenance ang ginagawa natin sa kanyang puntod, kung wala tayong ginagawang pagdarasal, that is not something that we can really offer to the dead person. Kasi hindi yun yung kailangan niya. And itong bagay na ginagawa natin ngayon, offering a prayer for her, especially for her eternal repose of the soul, is something that we can really be proud of. Kasi this is the thing that the dead really needs. Unang-una, para sa kapatawaran ng mga kasalanan na gawa niya sa lupa. And pangalawa, kung ano man yung mga hopes natin for the person will eventually be heard by God through our prayers. Kaya nga hindi pa ako nagdalawang isip na sige Doc, kahit na alam ko na makakauwi ako ng 12 midnight, matutulog lang ng 4 hours. Sabi ko sige Doc, kasi hindi na rin naman bago lang kami magkaibigan ni Doc, pero every time I communicate to him, parang ano na, parang matagal na. Kaya nga, I am glad that to meet also some of the family members dito. Is meeting you po. And then, ang ginamit ko pong liturgy is yung liturgy of the day sa Misa de Gallo. And nakita ko kasi yung kagandahan ng celebration ito sa ating ginagawa ngayon. So kung titingnan po natin, nandiyan dyan si Mary, ito yung usual na tinatawag natin na nativity story. Na Mary was called by God in order to become part of God's plan for the salvation of humanity. And yung nakalagay nga doon sa reflection na binasa ni Doc ngayon is, God is the one calling us every now and then. Kung meron man tayong buhay na tinanggap, kung bakit tayo nabubuhay na matagal, o kung gaano man kalaki ng edad natin, it's because God is still the one calling us for a certain purpose. He's the one sustaining us. And kung namatay man si nanay noong December 20, 2008, is still plan of God. Part pa rin ito ng kanyang plano. And that is why ngayon ay nagpapasalamat tayo, because in our liturgy today, we are being invited to reflect that everything is in God's hands. Siguro, karamihan ng namamatayan madalas tinatanong, bakit nangyayari ito? O bakit nangyari ito sa amin? Bakit siya kinuha? And most of the time, walang sagot. But for 5 years, we struggled in that kind of question, and some of us eventually find enlightenment. And nakita natin na kung may dahilan man kung bakit nawala sa atin si nanay, 5 taon na siya na hindi natin nakakapiling, it's because it's God who called her to be with her na dun sa kalangitan. Perhaps nanay already made her mission accomplished. And sinabi ng Diyos na, sige, since you have done already kung ano yung pinapagawa ko sa iyo, come, be with me, claim your reward. And maganda itong pagnilayan sa araw na ito because as we remember Nanay's death anniversary today, hindi lang naman siya ang pinapaalalahanan ng Diyos, hindi lang siya ang inaalala natin. But tayo mga nababuhay, yung mga naiwanan niya, ay pinapaalalahanan din ng Diyos na we have a particular mission or calling na dapat ay ginagawa natin habang tayo nabubuhay pa. Na hindi natin dapat siyasayang yung buhay natin. Alam niyo po, assign ako sa Holo. And for 4 years or 3 years na I've been in Holo,
parang nagiging ordinary ng balita yung may pinatay, may binaril, ganyan. And sometimes, ang edad nila ay hindi sila umaabot ng 30 or 40. Hindi lumalampas ng ganung edad. Pinakabata na yung 20 plus, pinakamatanda na yung 30 plus. At ang isa sa reflection na siguro pwede nating makuha doon is we are not the ones in control. That every time we wake up in the morning, God is telling us, I'm still giving you opportunity, I'm giving you chances. Do not waste that. Because every minute counts. And kung ano man ang ginagawa ko, kung ano man ang tawag ko sa iyo, kagaya ng pagtawag ko kay Maria, yun ay para rin sa kaligtasan mo. And if you are not going to say, yes, Lord, I am your handmaid, let it be done unto me according to your word, then perhaps salvation will not be achieved. Because only when we say yes like Mary, that we can eventually be saved and be part of God's kingdom of salvation. So magpapatuloy po tayo, and sa ating pagpapatuloy ay ihingi rin natin ng tawad kung ano mang mga kasalanan na gawa ni Tatay Francisco, ni Nanay Corazon, and we ask God to become merciful to us by accepting us to His heavenly kingdom.